Ayan mga kababayan, magandang araw po, and ngayong araw gusto ko lamang i-share ito ang good news na alam kong matagal nang inaantay ng ating mga kababayang Pilipino. Ito nga pong transparency pagdating sa kung paano gastusin ang pondo ng taong bayan. Siyempre bilang hakbang para patunayan sa taong bayan na itong bawat sentimo po na binabayaran na buwis, kumbaga yung ginagamit na pondo ng gobyerno napupunta sa kapaki-pakinabang na mga proyekto. Siyempre inudyok nga o pinangunahan nga ni President Bongbong Marcos na maging bukas sa publiko itong BICAM, itong kung paano nga dito kasi itong BICAM kasi dito natin makikita kung may mga insertions ba, kung saan designated yung mga specific amounts, yung mga milyon, bilyon na pondo na ilalaan sa mga proyekto, makikita natin dito. Also, pag nangyari yun, syempre, maitatanong din natin, kung para saan to. At isa pa dyan is, syempre, if ever, na itong proyekto ang pinaglaanan ng pondo na ito, ng ganito kalaking halagang pondo na ito, nagkaroon ng problema, hindi natapos, alam natin kung sino yung babalikan natin. So, ito yung isa sa mga way. Kasi nga si PBBM, galit na talaga yan, sa corruption. Biruin mo, syempre hindi ako naniniwala na nitong termino lang niya nangyari yung mga gantong talamak na pagbubulsa ng pera ng taong bayan. I'm sure sa mga previous administration may gantong sistema na rin. Kumbaga masasabi natin na bulok na sistema. And ngayon nga may presidente tayo na kumbaga siya mismo, kahit pa sabihin na mismong administrasyon niya yung matatamaan, siya mismo yung kumbaga nag-udyok na maging bukas sa publiko para sila mismo yung mag-scrutinize, sila mismo yung mag-check, kung saan napupunta yung bawat sentimo at napupunta ba sa tama. Ito na nga yung gagawin na bagong standard process para syempre mawala sa isip ng ating mga kababayang Pilipino yung mga pagdududa, yung mga agam-agam na binubulsa lang itong pondo. Syempre, iba pa rin talaga pag nakikita natin. At ang maganda dun, syempre, nagsimula yan sa pinakamataas na leader natin, yung ganito nga pagbubukas ng kumbaga budget, yung pera ng taong bayan. Sa leader natin mismo nagsimula, siya mismo yung nag-initiate, nagbigay ng inisyatibo na maipakita sa publiko. Syempre, para yung mga iniisip nila na, syempre, ang mangyayari kasi dyan, diba, uso naman yung word na trust issues, Syempre, pagka ito kasi, kumbaga hindi nalaman ng taong bayan, hindi naging transparent sa taong bayan, kung saan napupunta yung mga binabayaran nilang buwis, magkakaroon talaga ng trust issues, Kaya kailangan, ma-access talaga nila yun. Makita talaga nila yun, kumbaga sila mismo yung mag-check kung sino-sino, kung kani-kanino napunta yung pondo. At syempre, titignan din nila, Hindi lang basta chinek nila, titignan din nila kung natapos ba talaga para maiwasan na nga yung mga kumikikback, Yung mga palihim na kumikikback dyan, na kumikita dyan sa mga proyektong yan. Kaya sa mga nagsasabi dyan na si BBM pakitang tao lang, alam niyo kung pakitang tao si BBM, hindi niya yan gagawin sa administrasyon niya. Biruin mo, administrasyon niya po yung natamaan. Diba? At ang maganda dun syempre, at yung presidente mismo natin, yung gustong labanan itong mga anomalya. Kasi, di ba nga, nabanggit na ito palang mga ghost projects sa flood control, nung dating administrasyon pa pala. Pero wala namang ginawa yung dating administrasyon. Bakit kailangan pang si President Bongbong Marcos ang magsimulang mag-imbestiga? So, dito palang makikita mo na talaga kung sino talaga yung leader na may pakialam talaga sa nakararami. Hindi yun may pakialam lang sa sarili niya, sa pangalan niya, sa reputasyon niya, at sa pwedeng kahantungan, syempre, ng niya, 'di ba? Kasi napakalaking kumbaga laban kontra sa korupsyon is matagal na po talagang isinusulong yan ng ating mga kababayang Pilipino. At nakakatuwa dahil nga meron tayong leader na suportado kung ano man yung matagal na pong pinaglalaban ng ating mga kababayan.